Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Bastos na Manugang. Bago pa man magtagpo ang landas na Bernie at Elvira, ay kilala na ang lalaki sa kanilang lugar bilang isang sanggano. Madalas talaga siyang laman ng mga gulo sa kanilang lugar, lalo na noong teenager pa lang siya. Dahil ulila na sa ina at ang kanyang tatay naman ay nag-asawa na rin ng iba, kaya ganun na lang kung magrebelde noon si Bernie. Marami siyang kinasangkutang hindi kaaya-ayang bagay, subalit nagbago ang lahat ng yon magmula nang makilala na nga sina Elvira noon. Tindera si Elvie sa grocery store sa palengke noon, habang si Bernie ay kargador ng mga isda. Dahil sa makisig na pangangatawan, bad boy na datingan at gwapo rin naman, kaya nagkamabutihan ang dalawa kalaunan. Nang sagutin ng babae si Bernie, ay doon na nga paunti-unting itinigil ni Bernie ang paggawa ng hindi maganda, katulad ng pagsangkot sa mga gulo, pag-inom ng walwalan, pagdudroga, pambababae at iba pa. Sinikap niya na maging mabuting boyfriend hanggang sa biyayaan na nga sila ng isang supling na pinangalanan nilang Elburn. Nang umidad 3 taon si Elburn ay nagkaroon nito ng mabigat na karamdaman. 30 years old noon si Bernie, habang ang kanyang partner naman ay 27 years old. Dinalan nila ang bata sa isang ospital para mapagamot. At dahil kinailangan ng malaking halaga para tuluyang gumaling si Elburn, ay muling sumabak sa hindi magandang gawain si Bernie. Elvie, maiiwan ko muna kayo ha. Ilang araw ako mawawala para makapagdilihensya ng pera para may pambayad tayo rito sa ospital. Kitang-kita ang pag-aalala sa mga mata ni Elvira habang kaharap ang kanyang partner. May ideya na kasi siya kung anong pinaplano ng lalaki. Bernie, saan ka na naman kukuha ng malaking pera? Manghiram na lang tayo ng pera sa amo ko at sa amo mo kaysa yung pinabalak mo. Nakakaya na naman sa mga tao kapag nabalitaan nilang bumalik ka sa dati mong likong gawi. Nang sabihin yun ng babae ay kaagad na tumalim at bumagsik ang mukha ni Bernie. Mababaon lang tayo sa utang kapag umiram tayo ng pera. Saka sa tingin mo ba, sapat yung ipapahiram nila sa atin, ng amo natin? Mas mabuti na to. Ang isipin mo ay ang kabubuti ng anak mo, kaysa sa kung anong iisipin ng ibang tao sa iyo at sa atin. Sige na, aalis na ako. Bago iwan ang kinakasama ay nag-iwan pa ng kaunting halaga ng pera si Bernie. Nakita niya pang napaluha ang babae pagkaabot niya ng salapi. Dahil doon ay napaismid na lang siya, naramdam din ang pagkainis. Ito lang naisip kong paraan para mapabuti ang anak natin. At wala akong pake sa iisipin ng iba tungkol sa akin. Sana ganun ka rin pagdating sa anak natin. Hindi tayo ililigtas at mabibigyan ng pera ng mga kahihiyan na yan. Nang gabing yon ay bumalik nga sa masamang gawain si Bernie, kasama ang dati niyang mga kakilala. Ilang araw siyang hindi nagpakita sa asawang nasa ospital kasama ang kaisa-isa nilang anak. Halos pinasok na ni Bernie ang iba't ibang iligal na gawain para lang mabilis na kumita. Upang mapagamot at maisalba ang buhay ng anak niyang si Elburn. Nagbenta siya ng ipinagbabawal na droga. Pumasok sa mga bahay aliwan para magbenta sa mga babae at lalaking hayok sa laman, at sumama na rin siya sa pagnanakaw at pag-i-snatch ng mga gamit at iba pa. Isang linggo ang nakalipas. Wala siyang balita sa kanyang mag-ina. Nang mayroon ng sapat na pera ay kaagad nagtungo si Bernie sa ospital, dala ang perang kinakailangan para sa gamutan ng kanilang anak. Elvie, may sapat na tayong pera para sa pagpapagamot ni Elburn.
Huwag kang mag-alala. Mapapagamot na natin siya. Nang biglang mapaluha si Elvira matapos siyang makita at nabahala ng bagya ang lalaki. Dali-dali niyang nilapitan ng asawa habang nakatingin sa higaan ng kanilang anak. Anong nangyari? Bakit ka umiyak? Hindi kaagad umimik ang babae. Yumakap lang ito sa kanyang asawa habang umiiyak ng tahimik. Dahil doon ay kabadong minasdan muli ni Bernie ang nakahiga nilang anak na nahihimbing sa pagtulog. Sabi ng doktor, kahit daw maoperahan siya, hindi na makakalakad ang anak natin. Posible rin na hindi na siya makakita. Halos pinagbagsakan ng langit at lupa si Bernie matapos sa mga narinig na yon. Kaya napaigpit ang pagkakayakap niya sa asawa na mas lalong humagulgol sa pag-iyak. Napatingin siya sa kisame para pigilin ang pagpatak ng luha. Subalit kahit anong gawin niya ay hindi niya ito mapigilan. Ano raw bang sakit niya? Bakit yun nangyayari sa anak natin? Sakto na habang nag-uusap sila at ganoon ang eksena ay dumating naman ang doktor na siyang nagpaliwanag ng lahat tungkol sa kalagayan ng kaawa-awa nilang anak na si Elburn. Hindi man matanggap ni Bernie ang nangyari ay wala na rin silang nagawa pa. Dahil sa payo ng doktor na kailangan na ng agarang operasyon bago pa mahuli ang lahat, ay pumayag na nga silang mag-asawa. At sa kasamaang palad ay hindi pinalad ang 3 taong gulang na bata. Nasawi si Elburn dahil sa mga iilang komplikasyon dahil napag-alaman ng mga sumuri na mayroon na palang ibang sakit ang bata na noon lang na-trigger. Hindi matanggap na mag-asawa ang nangyaring yon, kaya halos magwala si Bernie sa ospital na gabing yon. Wala kayong silbi! Sabi niyo gagaling ang anak ko! Nagtiwala kami sa ospital na ito! Nagbayad kami ng tama! Mga walang iya kayo! Bakit niyo pinatay ang anak ko? Ang kaisa-isa kong anak! Mga hayop kayo! Ibalik niyo sa akin si Elburn! Halos pagsakluban sila ng langit at lupa dahil sa sinapit ni Elburn at dahil sa pagbawala ay napilitan na lang munang pansamantalang paalisin sa ospital si Bernie hanggang sa kumalma siya. Paglipas ng 1 linggo, matapos mailibing si Elburn ay marami nang nagbago sa buhay nila Bernie at Elvira. Tila ba nawalan ng ganang lalaki sa mga bagay-bagay dahil parang nawala ang inspirasyon niya sa buhay dahil sa mga pangyayari. Nung una ay hinayaan na lamang muna siya ni Elvira sapagkat alam ng babae kung gaano kamahal ni Bernie ang namatay nilang anak. Subalit kalaunan ay mas lumala ang kakaibang pagbabago na yon ng lalaki. Nang gabing yon ay umuwing lasing si Bernie galing sa kaarawan ng isang kakilala. Susuray-suray siyang umuwi ng bahay. Pagpunta niya sa CR ay kamuntikan pa siyang madulas. Mabuti na lang ay naalalayan siya ni Elvira kaya hindi siya nabagok sa sahig. Ano pa naman, Bernie? Lasing ka na naman. Tumindi ka ng maayos at aalalayan kita. Inalalayan nga ng babae si Bernie habang umiihi. Kinausap na rin niya ito at pinaalalahanan sa pag-aakalang mapagsasabihan niya ng maayos ang kinakasama. Bernie, itigil mo na ang pag-iinom, please lang. Hindi yan nakakatulong sa'yo. Biruin mo, gabi-gabi ka na lang halos nagiinom ng alak. Alam kong masakit ang nangyari nung nawala ang anak natin. Kung ikaw nasasaktan na sobra, ano pa kaya na ako mismong nagluwal sa anak natin? Kay Elburn. Masama ang loob ko sa nangyari pero kinakaya ko dahil ayaw kong makita tayo ng anak natin mula sa langit na nahihirapan. Gusto ko makita niya tayong malakas, masaya kahit mahirap. Natigilan ng babae sa pagsasalita sapagkat bigla siyang itinulak ni Bernie dahilan para mapasandal siya sa pinto ng banyo.
Nagulat pa nga ng bahagya si Elvira dahil sa ginawang yon ng kanyang kinakasama. Ito kasi ang unang pagkakataon na nasaktan siya nito ng pisikal. Ano bang pakialam mo kung magiinom ako na magiinom araw-araw o gabi-gabi? Demonyo yan. Huwag mo akong pakilaman, ha? Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Ano bang alam mo sa nararamdaman ko? Ha? Mga hayop kayong lahat! Sa galit ni Bernie ay bigla nitong sinapak ang pinto at kamuntikan ng matamaan sa mukha si Elvira na mabuti na lang ay napalhod kaagad dahil sa sobrang gulat. Sa ilang taon nilang pagsasama ay ngayon niya lang nakita na magalit ng ganon si Bernie. Kaya grabe ang takot na nararamdaman ng babae na mga sandaling yon. Nanginig pa nga ang kalamnan niya dahil sa takot. Iniwan siya ni Bernie na umiiyak sa banyo na parabang wala lang. Muling lumabas ang lalaki kahit susuray-suray pa ito. Nagtungo siya sa kung saan at umaga na nang umuwi. Pulang-pula ang mga mata niya na parang sabog na sabog. Hindi lang sa alak kundi pati na rin sa ipinagbabawal na droga. Nang makita siya ni Elvira ay napabuntong hininga na lang ang babae habang nagpipigil ng sarili. Ba't ka ganyan kumakatingin, ha? Huwag mo nga muna akong kausapin. Please lang, ha? Matutulog na ako. Gusto kong matulog na mapayapa. Ayaw ko nang merong katabi. Naintindihan mo ba? O baka gusto mong ipaintindi pa sa'yo ng kamao ko, ha? Gusto nang maluhan ni Elvira ng mga sandaling yon, pero pinipilit niyang maging kalmado at matapang sa harap ng kinakasama. Pilit niya pa rin iniintindi si Bernie sa pinagdaraanan nitong pagluluksa tungkol sa namatay nilang anak. Nakapagluto na ako ng pagkain. Kumain ka na lang pagkagising mo. Aalis na ako at mahuli na ako sa trabaho. Sinundan na lang ni Bernie ng tingin ng kinakasama hanggang sa hindi na to maabot pa ng kanyang tingin. Ilang minuto pa ang nakalipas ay dumiretso siya sa kusina at pinilit ang sarili na kumain. Mahina lang ang gumagamit ng drogang yon at hindi nakakakain pagkatapos. Ibahin niyo ko, mga hayop kayong lahat! Nang naubos na niya ang pagkain ay hinagis niya lang ang mga plato kaya nabasag ito. Pagkatapos niya ring uminom ng tubig ay ganoon ang ginawa niya kaya nagkalat ang mga gamit at bubog sa kanilang kusina. At wala siyang pakialam sa bagay na yon. Pagkatapos noon ay nagtungo na siya sa kwarto nila para matulog. Pagdapa niya sa papag ay napaluha na lang siya bigla matapos muling sumagi sa kanyang isipan ang kaisa-isang anak na namatay. Namimiss na kita, anak. Elbern. Bakit mo naman kagad iniwan si tatay? Hindi ko alam kung paano mawawala tong sakit eh. Kahit anong gawin ko, hindi maalis-alis. Saka siya tumihaya at tumarap sa bubungan. Tila nanlisik ang kanyang mga mata habang matalim na nakatingin doon. Nagpunas siya ng luha at naghilamos ng muka gamit ang damit bago magwika. Bakit mo binawi sa akin ng kaisa-isang dahilan para ako magpatuloy sa buhay kong ito? Inayos ko ang sarili ko para lang mataguyod ko ang pamilya ko. Pero ikaw, ayaw mo akong maging masaya. Kung yan ang gusto mo, sige, babalik ako sa dati kong buhay. Lahat ng ayaw mo gagawin ko. Pagkalahon ay bigla siyang bumangon sa papag at saka nagwala sa buong kwarto. Pinagahagis niya lahat ng makitang gamit na naroon hanggang sa sinapak niya ang pader saka sumigaw ng ubod ng lakas. Ayop na yan! Ano kasalanan ko?
Pagkalaon ay muli siyang dumapa sa papag at doon ay umiyak ng umiyak habang binibigkas ang pangalan ng namayapa pa niyang anak. Anak ko, miss na kita, Elbern. Bumalik ka na, nak. Please naman, oh. Nahihirapan na si tatay, oh. Sana ako na lang, nak. Sorry talaga. Dahil hindi ka nailigtas ni tatay. Sorry, nak. Sorry. Dala ng pinaghalo-halong emosyon at pagod ay hindi na rin namalaya ni Bernie na nakaidlip na siya matapos ang ilang minutong pag-iyak at paglabas ng sama ng loob. Sa isang iglap ay hindi niya namalaya na dinala na pala ang kanyang diwa sa mundo ng panaginip. Pagdilat ng kanyang mga mata, ay nakarinig siya ng masasayang tawanan mula sa labas ng bahay, kaya naman napabangon siya kaagad at napasilip sa bintana. Mula sa maliit nilang bakuran ay namataan niya ang kanyang anak na masayang naglalaro kasama si Elvira sa ilalim na maaliwalas na panahon. Napangiti siya matapos makita ang kanyang mag-ina, lalo na nang mapatingin sa kanya si Elbern at saka masayang kumaway. Pagkadinig niya sa pagtawag ng bata sa kanyang pangalan, ay dali-dali siyang lumabas ng kwarto upang magtungo sa kinaroroonan ng kanyang mag-ina para samahan ang mga to sa paglalaro. Wait lang, nak. Nandiyan na si tatay. Papunta na ako. Paglabas ng pintuan ng kanilang bahay, ay napawi ang ngiti sa mukha ni Bernie sapagkat biglang tila nagdilim ang buong kapaligiran. Ang kaninang maaliwalas na panahon ay nawala. Kumulimlim ang paligid at sinundan niyo ng malakas na pagkulog at pagkidlat. Nang bumaling si Bernie sa kinaroroonan ng kanya mag-ina, ay nakita niyang akay-akay na ni Elvira ang anak nilang si Elbern at wala na tung malay. Elbern? Anak? Dali-dali siyang lumapit rito at natigilan din siya matapos lumingon ni Elvira na tila nanlulumo. Wala nang anak natin. Bernie! Umalingaw-ngaw ang tinig na yun sa buong paligid, kasunod ng paulit-ulit na pagkulog at pagkidlat. Kasunod noon ay bigla na lang nagbago ang senaryo ng lahat. Nakita na lang ni Bernie ang sarili na nakatayo na siya sa puntod ng yumaong anak, dahilan para siya'y mapasigaw ng gusto. Elbern! Pagmulat ng mga mata ni Bernie ay kaharap na niya si Elvira, nakita ang pag-aalala sa mukha. Kinising kita kasi umuungol ka sa takot. Pinabangungot ka yata. Hindi na natapos ng babae ang sinasabi dahil tinabig na ang kamay niya ng kanyang kinakasama. Nang makatayo na si Bernie ay nagpalit lang to ng damit saka lumabas ng kwarto. Sumunod naman si Elvira kaya nakita niyang palabas na ng pintuan ng kanyang kinakasama. Saan ka pupunta? Kumain ka na muna ng hapunan. Hindi ako nagugutom. Huwag mo na akong hintayin dahil umaga na ako uuwi. Hindi na nagawang magsalita pa ni Elvira dahil nagtuloy-tuloy na sa paglalakad si Bernie. At katulad ng sinabi nito ay hindi na nga siya umuwi ng bahay. Nagpunta ulit si Bernie sa mga dating kakilala na kung saan ay gumagawa ng mga hindi kaaya-ayang bagay. Doon ay nagpakasasa siya sa pagsusugal, pag-inom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na droga. Nagtuloy-tuloy si Bernie sa pagsira ng kanyang buhay na hindi iniisip ang kanyang kinakasama. Sa paglipas pa ng mga araw, mga linggo at buwan, ay mas lalong tumindi ang ginagawang kabalbalan ni Bernie. Nalulung na nga siya ng gusto sa sugal, pag-iinom ng alak at paggamit ng ipinagbabawal na droga.
Maraming pagkakataong nagawa na niyang saktan si Elvira at pagnakawan ng mga gamit para lang matustusan ang lumalala na niyang bisyo. Napilitan na rin siyang tanggalin sa palengke dahil sa bukod sa pagpasok ng may tama ng alak at droga ay malimit na rin siyang nagnanakaw sa kanyang amo. Hindi lang doon natapos si Bernie. Para lang matustusan ng tumitinding bisyo ay nagawa na rin niyang ibenta ang sarili kung kani-kanino. Naging lantaran na rin ang kanyang pambababae at kung minsan ay dinadala pa niya sa sariling pamamahay katulad ng gabing yon. Bernie naman, pinipilit kong tanggapin yung mga pinaggagawa mong kababuyan na kalat na sa buong lugar natin. Pero sana naman, wag mo nang dalhin ang mga yan sa bahay natin. Hindi mo ba naiisip na pwedeng nakikita ng anak mo yan? Palisin mo ang babaeng yan dito, please lang. Wag na wag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko rito, ha? Tarantado kang babae ka! Malakas na sapok at sampalang inabot ni Elvira kasunod ng pahabol na pagsipa sa kanya sa tiyan, dahilan para mapadapa siya sa sahig. Doon ay tinitigan lang siya ng babaeng kasama ni Bernie at pagkatapos noon ay sabay lumabas sa mga ito ng bahay at iniwan siyang luhaan. Bukas pag-uwi ka ng umaga, dapat may almusal ako maabutan, ha? Kapag wala akong naabutang pagkain, makakatikim ka na naman sa akin. Naiyak na lang si Elvira habang pinagmamasdan ng kanyang kinakasama na tila pinagtatawanan siya. Mabilis na kumalat ang mga ginagawang yon ni Bernie sa kanilang lugar at dahil maraming kakilala mga magulang ni Elvira sa lugar na yon kaya kahit malayo ang mga to ay nakarating pa rin sa kanila ang balita. Dahil nahabagsigin ng Anadja sa kanyang anak, kaya naman binisita niya ito sa bahay kung saan naabutan nga niya si Bernie na umiinom kasama ang ilang kakilala. Abay, napakawalang hiya mo naman. At habang nagtatrabaho ang anak ko, ikaw rito ay painom-inom lang ng alak? Saka bumaling ang matandang ginang sa mga kainuman ni Bernie at galit nitong inihampas ang tungkod sa pinto. Magsilayas na kayo rito mga lasenggero kayo, bago ko pa kayo pag-aampasin itong tungkod ko. Kahit alam na ni Bernie na galit na ang kanyang biyanan ay hindi siya nagpatinag dito. Matalim at nakangiti niya lang na pinagmasdan si Aling Anadja na nung mga oras na yon ay namumula na sa galit. Huwag kayong aalis mga pare. Huwag kayong makikinig sa taong yan, no? Nakalimutan niya yatang hindi siyang may-ari ng bahay na to eh. Sige, tuloy ang tagay mga pare. Hindi tuloy alam ng tatlong lalaking lasenggo kung ano ang gagawin ng mga oras na yon. Pero dahil sa respeto na rin sa matandang babae, kaya mas pinili nilang magpaalam na at umalis sa lugar na yon. Dahil naman doon ay tila uminit bigla ang ulo ni Bernie. Pag-alis sa mga kaibigan niya ay kinuha niya ang bote at saka binasag sa harap ni Aling Anadja. Ayop naman, ano ba problema mo ha? Sino ka ba para pigilan ako? Nagiinom ako rito ng tahimik ah. Istorbo kang matanda ka. Panira ka ng araw eh. Tumalim ang tingin ni Aling Anadja subalit hindi pa rin nagpatinag si Bernie na nung mga sandaling yon ay mas malakas pa rin ang loob dahil sa tama ng alak. Hindi ko akalain na ganyang kakabastos, Bernie. Ipinagkatiwala ko pa naman sa iyo ang anak ko. Tapos pagdudusahin mo lang siya. Ang kapal ng mukha mo mag-inom ng mag-inom at mambabae at magbisyo habang si Elvira ang nagpapakahirap. Umismid lang si Bernie na pagkalaon ay napatawa matapos magsalita ng kanyang biyanan. Ako? Makapal ang muka? Wala akong sinabi kay Elvira na magtrabaho siya para sa akin. Kaya kong buhayin ang sarili ko. Pinapalis ko na nga rito yung anak nyo eh. Siya lang tong nagpupumilit ang makasama ako. Wala na akong pakialam sa babaeng yun. Pabaya siyang nanay. Kaya namatay ang anak namin. Hoy, ikaw matanda ka. Bago ka magsalita sa akin ha, tingnan mo muna ang sarili mo. Pareho lang kayo ng anak mong walang silbi. Mga bisit kayo sa buhay ko.
Sa galit ni Aling Anadya ay hindi niya napigilan ng sarili. Nilapitan niya ang manugang at makailang ulit na hinampas ng hawak niyang tungkod habang galit na nagsasalita. Hindi mo na ako ay ginalang na biyanan mong talapandas ka. Wala kang galang. Hayop ka. Pinahihirapan mo ang anak ko, animal ka. Natigilan ng matandang babae sapagkat biglang tumayo si Bernie at hinawakan ng tungkod sa kahinatak ng ubod lakas. Kamuntikan pang matumba si Aling Anadya. Mabuti na lang din ay dumating na si Elvira at inalalayan ng kanyang nanay. Pagkahagis ng lalaki sa tungkod ay tumama ito sa salamin. Dahilan para mabasag yun at kumalat ang mga bubog sa sahig. Pagkalaon ay kunot noong dinuduro-duro ni Bernie ang ginang bago pasigaw na nagsalita. Pasalamat ka talaga, biyenang kita eh. Demonyo ka. Pagkatapos ay saka siya bumaling sa kinakasama na nung mga sandaling yon ay kitang-kita sa muka ang takot at pag-aalala. Pagsabihan mo yung nanay mo, Elvira ha. Nakakabisit yan eh. Lakas ng loob na pumunta rito para lang pagsabihan ako ng kung ano-ano. Nakita mo naman siguro kung paano niya ako pag-aampasin ng tungkod niya. Halika na, sumama ka na sa akin pauwi, anak. Hindi ka dapat nagtitiis sa taong yan. Napakawalang modo. Tama, Elvira. Para manahimik na yan. Lumayas na kayo rito. Sumama ka na dyan sa nanay mo. Makabisit talaga kayo sa buhay ko. Pagkatapos noon ay kinalbog niya ang upuan kaya lalong tila na hintatakutan si Elvira na kalaunan din ay hinarap ang kanyang ina. Nay, bakit po kasi kayo pumunta rito nang walang pasabi? Ano ba naman kayo, Nay? Ihatid ko na kayo pa uwi. Hayaan niyo na muna kami rito ni Bernie na ayusin ang problema namin. Please po, Nay. Ako nang nakikiusap sa inyo. Problema namin tong mag-asawa. Kitang-kita sa mga mata ni Elvira ang matinding kalungkutan kaya naman sobrang nahabag sa kanya ang kanyang ina. Nakalaunan ay napatingin na lang ng masama kay Bernie. Ilang saglit pa ay kinuha ni Elvira ang tungkod at inabot to sa kanyang ina. Bago naman lumabas ay sumalampak pa ng upo si Bernie sa luma nilang sofa bago muling nagsalita. Alam mo, napatay sa akin yung anak mo. Pinagtatabuyan ko na yan eh. Pero ito yung pinili niya kaya pagtiisan niyang makasama ako ngayon. Sige, nice na. Titingin-tingin ka pa. Habang nakatingin ng masama si Aling Anadya ay may kung anong tila ibinulungto sa hangin na dahilan kung bakit bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ni Bernie na mga sandaling yon. Parang bigla na lang nanayo ang mga balahibo niya sa hindi malamang kadahilanan. May kung anong mabigat din na puwersang bigla na lang lumukob sa paligid dahilan para hindi siya maging komportable. Nang humangin pa at dumampi yun sa kanyang balat, ay para siyang nilamig. Napalibot tuloy siya ng tingin sapagkat pakiwari niya na mga oras na yon ay may kung anong nakapalibot sa kanya na hindi mga nakikita. Pagbalik ni Bernie ng tingin sa kanyang biyenan ay doon siya medyo nagulat na parabang nawala ang kanyang kalasingan. Nakangiti na kasi si Aling Anadya na abot tenga habang tila mayroon pa ring ibinubulong sa hangin. Nakakakilabot yung tingnan na parabang may kung anong hindi magandang sinasabi. Dahil bastos na manugang ka, tandaan mo tong ginawa mo. Hindi ko to palalampasin, lalo na sa lahat ng kawalang hiya ang pinaggagawa mo sa anak ko. Sinasabi ko sa iyo, Bernie, bastos na manugang, magbabayad ka! At dahil sa hindi nagustuhan ni Bernie ang mga sinabi ng kanyang biyenan, kaya sa sobrang inis niya ay kinuha niyang isa pang babasaging baso at saka binasag. Elvira, paalisin mo na yan ha! Bago pa ako hindi makagawa ng hindi maganda sa nanay mo. Dali-dali na ngang inahatid ni Elvira ang kanyang ina palayo sa lugar na yon. At nang mawala ng mag-ina sa paningin ni Bernie, ay nagwala na naman siya sa sobrang galit. Halos lahat ng gamit nila sa sala ay pinagsisisira niya. Hindi lang doon natapos ang lahat,
dahil pagdating ni Elvira ay pinagdiskitahan niya naman ang kinakasama. Sobrang pananakit na ang ginawa niya sa babae, subalit wala yung kahit na anong iginanti sa kanya. Tinigilan lang ni Bernie ang pagbugbog sa kinakasama nang makita niyang dumudugo na ang bibig nito dahil sa nasirang ngipin. Bago siya matulog at magpunta sa kwarto, ay minasdan lang niya si Elvira na nangihina habang may mga pasa sa muka at ilang parte ng katawan. Dapat ikaw na lang namatay at hindi ang anak ko. Masyado kang pabayang ina. Pagkarinig doon ni Elvira, marahang tumagas ang kanyang mga luha habang nakatingin sa lalaking pinakamamahal niya ng sobra. Sana nga ako na lang ang namatay at hindi na ang anak natin. Hindi na pinakinggan ni Bernie ang ilan pang mga sinabi ng kanyang kinakasama dahil pumasok na siya sa kwarto para matulog. Nang nakatulog na si Bernie ay bigla naman siyang nanaginip ng kakaiba. Sa halos isang buwan ng lumipas ay noong gabi lang yun siya ulit na naginip ng may kinalaman sa kanyang anak na namatay. Katulad ng una, napamulat mata siya matapos makarinig ng mga tawanan sa labas ng bahay. Pagtayo niya sa higaan at pagsilip sa bintana ay nakita niya sina Elvira at Elbern na masayang naglalaro sa maliit nilang bakuran sa ilalim ng maaliwalas na panahon. Lumapad ang kanyang ngiti pagkakita sa anak na masayang masaya habang nakikipagabulan sa nanay nito. Ilang saglit pa, nang mapalingon sa kanya ang bata ay kumaway ito at inaya siyang makipaglaro. Sige anak, wait lang papunta na dyan ng tatay. Dali-dali siyang umalis ng kwarto subalit paglabas niya ng bahay at pagsilip sa kanilang bakuran ay makulimlim na ang kalangitan at wala na roon ang kanyang mag-ina. Sa halip ay isang matandang babae na ang nakita niyang nakatayo roon habang nakatalikod sa kanya. Nakilala niya ang nasabing matandang babae dahil sa hawak nitong tungkod, kaya wala sa sarili siyang napatanong dito. Nanay Nadia? Pagkasabi niyang yon sa isang kisap mata ay biglang nagbago ang buong kapaligiran. Napunta siya sa isang silid kasamang nakatalikod niyang biyenan. Nang igala ni Bernie ang tingin sa buong silid, ay bigla siyang nangilabot sa kanyang nakita. Dahil may iba't ibang uri ng nakakatakot na imahe at garapon na naroon. May mga itim na kandila sa bawat sulok at lahat yun ay nakasindi. Anong ginagawa ko dito? Kasama tong biyenang ko. Hindi na niya halos natapos ang sinasabi dahil sa isang kisap mata ay bigla siyang napaharap kay Aling Anadia. Nasa pagitan nilang dalawa ang isang lumang bato na tila altar. Sa bawat kanto ng nasabing kwadradong batong altar ay nakatirik ang itim na kandilang may sindina. Ibinaling niya ang paningin sa biyenan at laking gulat niya sapagkat nakatingin na to sa kanya. Matalim ang mga mata nito na parang nagliliyab at damang-daman niya ang matinding galit. Mas lalo siyang nagulat dahil pag-angat ng mga kamay ng kanyang biyenan ay kitang-kita ng mga mata niya ang dalawang garapo na may lamang kung anong uri ng elemento na umuusok-usok pa sa pagkaitim. Ilang saglit pa matapos bumulong na matandang babae na mga salitang siya lang ang nakakaunawa, ay unti-unting nagkaroon ng anyo ang mga itim na usok sa dalawang garapon. Ang nasa kaliwa ay isang bangaw na hindi ordinaryo ang laki, habang ang nasa kaliwa naman ay gagamba na hindi rin ordinaryo ang laki. Nangilabot kaagad si Bernie pagkakita sa mga yon, sapagkat naalala niya ang sinabi kagabi ng kanyang biyenan. Dahil laking probinsya rin siya, kaya naman meron siyang ideya tungkol sa mga ganoong bagay. Ano to? Gagamitan niya ako ng pamaham? Langyang yan. Ang pamaham ay ginagamit ng mga mambabarang.
Isa itong maliit na botelyo o garapon o sa iba naman ay bamboo joint kung saan nasa loob nito ang isang insekto na ginagamit ng mga mambabarang sa kanilang ritual para pasukin ang katawan ng bibiktimahin. May alam din kahit papaano si Bernie tungkol sa bagay na yon dahil minsan na niya ring narinig sa kanyang probinsya na ang tungkol sa ganitong bagay. Dahil sa hilakbot na kanyang nasaksihan, ay tila naggabol ng hininga ang binata at mas lalo siyang nahintatakutan nang marinig pang nagwikang kakaibang lingwahe ang kanyang biyanan. Pagkatapos ng makapanindig balahibong orasyon na yun ay may kung anong pinakain si Aling Anadya sa mga insektong nasa maliit na botelya. Ilang saglit pa nga ay pinagsama ng ginang ang mga insekto sa iisang garapon at saka yun kumuha ng itim na manika mula sa kung saan. Pagkalapag ni Aling Anadya ng garapon sa sentro ng batong altar ay inibabaw niya rito ang manikang kinuha kanina. Pagkatapos ay muli na naman siyang nag-orasyon. Paulit-ulit na salitang nakakakilabot pakinggan. Nang matapos na yun ay ipinasok na niya ang manikang itim sa garapong napapaligiran ng insektong bangaw at gagamba. Mga masasamang espiritu na anyong insekto, ngayong napakain ko na kayo. Ako naman ngayon ang sundin nyo. Inuutusan ko kayong maglakbay sa pinakamalalim na bahagi ng katawan ng taong yan. Huwag na huwag kayong titigil hanggang sa hindi siya nagtatanda. Matapos yung sabihin ni Aling Anadya ay bigla siyang bumaling kay Bernie na nung mga oras na yon ay biglang nagitla dahil sa nakasisindak niyang tingin. Demonyo ka! Kasabay ng pagkasabi niyang yon ay ang pagbangon niya rin sa kinahihigaan. Nagpalinga-linga siya ng tingin hanggang sa ma-realize niya na nasa kwarto lang pala siya at natutulog. Pawis na pawis siya ng mga oras na yon. At nang humawak siya sa sariling dibdib, ay dinig na niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na parabang mayroong nagkakarerang maliit na daga sa loob. Panaginip lang pala. Buti na lang. Ay. Sa kalagitnaan ng hating gabi ay umalis si Bernie sa higaan at lumabas ng silid. Pagbukas niya ng ilaw sa sala ay tumambad sa kanyang paningin ang kalat dala ng pagwawala niya kagabi. Nakita niya rin si Elvira na nakabaluktot na natutulog sa lumang sofa. Napaismid lang siya pagkakita sa kinakasama at pagkatapos noon ay dumiretso na siya sa kusina para uminom ng tubig. Nang naroon na ay nakaramdam siya ng kaunting pangangati ng katawan. Hindi niya ito masyadong ininda sapagkat madalas naman talaga yung mangati. Dahil bihira na lang din siyang makaligo gawa ng halos gabi-gabing lasing at sabog sa droga. Pagsalok ng tubig sa baso, ay iminumog niya muna yon, subalit bigla rin siyang napabuga sapagkat meron siyang naramdamang tila kumikislot-kislot mula sa tubig. Pagkakita niya sa sahig kung saan niya naibuga ang tubig ay mayroong bangaw na kumikislot-kislot mula roon. Hayop na bangaw to ah. Kagad niyang ibinalik ang tingin sa basong ininuman sa pag-aakalang doon nang galing ang bangaw. Subalit wala naman siyang nakita roon. Nung una ay hindi na lamang niya pinansin yon. Kumamot-kamot na lang siya ulit saka nagtungo sa banyo para umihi. Sumisipol-sipol pa siya habang nakatingala sa bubungan ng CR na medyo kinakalawang na. Nang matapos na siya sa pag-ihi ay medyo nakaramdam siya ng pananakit ng pantog dahil parang may kung anong lalabas na matigas mula roon. Nang titingin pa lang siya sa kanyang ari para i-check kung ano yung bagay na medyo masakit, ay bigla naman siyang nakarinig ng tunog ng bangaw. Ay putya! Nasaan yun?
Iginala niya ang tingin sa palibot ng banyo pero wala naman siyang nakitang kahit isang bangaw. Eksakto rin na naiihi na niya ang masakit sa pantog na kung ano at pagtingin niya sa inidoro ay mayroon na naman siyang nakitang bangaw doon. Sinundan pa yon ng muling pag-ingay ng bangaw na parabang malapit lang sa kanyang tenga, kaya naman napasampal siya sa kaliwang tenga. Ano ba naman tong bangaw na to? Hating gabi pagala-gala eh. Natigilan siya sapagkat pagbuka niya ng bibig ay kitang-kita ng dalawa niyang mga mata na mayroong lumabas na dalawang bangaw galing sa loob ng kanyang bibig. Doon na nagsimulang kutubhan si Bernie. Habang napapakamot ng katawan ay dali-dali siyang lumabas ng banyo at bumalik sa kwarto para humarap sa salamin. Paglapit niya sa salamin ng aparador ay doon na nga tumambad sa kanyang paningin ng sarili na may mga namumulang parang pantal sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ano to? Pagkahubad niya ng damit at short ay doon siya mas nagimbal sa mga nakita. Ang bahagi kasi ng tiyan at hita niya ay mas umbok ang mga nasabing pantal. Para yung mga pantal na may buhay na tila tumitibok-tibok. Napakunot ng husto ang lalaki habang takot na pinagmamasdan ng sarili. Hanggang sa marinig na naman niya ang ugong ng bangaw. Nang mapatakip siya ng tenga, mula sa harap ng salamin ay kitang-kita niya kung paanong lumabas ang isang bangaw sa kaliwa niyang ilong. Umugong yon at gumapang-gapang sa kanyang mukha bago lumipad palayo. Kasunod noon, pagtanggal niya ng mga kamay sa tenga, ay magkasunurang lumabas ang dalawang langaw sa magkabilaan. Doon na nga nagimbal ng gusto si Bernie, at sa kanya lang naunawaan na hindi pa naginip ang nangyari kanina. Binarang yata ako. Hindi na niya natapos sa mga sinasabi sapagkat mula sa salaming kaharap ay kitang-kita niya kung paanong magkislutan ng mga nakaumbok na mapupulang pantal sa kanyang tiyan. Ilang saglit pa'y nakaramdam si Bernie ng pagsakit ng tiyan, kaya napahawak siya sa aparador kasunod ng pagbulwak ng kanyang suka. Pagkakita niya na ang ilan sa mga isinuka niya ay mga bangaw ay mas lalo patuloy siyang nasuka. Naghalo-halo ang emosyon niya ng mga sandaling yon, kaya hindi na niya alam kung anong mararamdaman pa. Nangilabot siya ng gusto lalo na nang makita ang isa pang langaw na lumabas mula sa gilid ng kanyang kanang mata. Elvira! Pagkasabing yon ay nasuka na naman siya na may halong mga bangaw. Nagliparan pa ang iba kaya mas lalong nataranta si Bernie. Sinubukan niyang lumabas ng kwarto para tawagin ang kinakasama, kaya lang ay nadulas naman siya sa sariling suka. Dahil doon ay tumama ang kanyang mukha sa sahig, dahilan para makaramdam siya ng sobrang pagkahilo. Elvira! Tulong, please! Paggala niya ng tingin, ay mayroon siyang nakitang pumasok sa kwarto sa pagkaakalang si Elvira ay pinilit niyang bumangon subalit laking gulat niya pagkakita sa tungkod na biglang ipinalo sa sahig ni Aling Anadia. Ngumiti lang sa kanya ang matanda na parang nanlilibak habang pinagmamasdan siyang naghihirap na mga oras na yon. Wala namang nagawa ang lalaki kundi humingi lang din ng saklolo sa babaeng pinahirapan niya ng husto. Elvira! Tulong! Sa isang kisap mata ay nawala rin kaagad sa paningin niya si Aling Anadia. At pagkakita ni Elvira sa kinakasama ay laking gulat din ito dahil nagmistula ng naligo sa sariling suka si Bernie. Anong nangyari, Bernie? Anong nangyari? Hindi kaagad nakapagsalita si Bernie dahil nang alalayan siya ng kinakasama ay muli na naman siyang naduwal.
Pagkakita nga ni Elvira sa mga bangaw ay nasindak din siya at halos mabitiwan ng kinakasama. Ano yan? Bakit may bangaw? Tumayo si Bernie at tumanggal sa pag-alalay ni Elvira. Ang nanay mo may gawa nito. Binarang niya ako. Nakita ko siya sa panaginip ko. Anong sinasabi mo? Naguguluhan ako. Wala akong maintindihan, Bernie. Paano ka binarang ni nanay? Maniwala ka. Nakita ko siya sa panaginip ko. Tinulungan ako ng anak natin, ni Elbern, na makita kung paano to gawin sa akin ng nanay mo. Gumamit siya ng pamaha. Hindi na halos natapos ng lalaki ang sinasabi sapagkat biglang nagkislutan ng mga insekto sa kanyang tiyan. Dahil doon ay nakaramdam ng pamimilipit ng tiyan si Bernie. Dahilan para mapalood siya sa sobrang sakit. Tulungan mo naman ako! Please! Hindi alam ni Elvira ang gagawin na mga oras na yon. Kung paano paniniwalaan ng asawa niyang lulong sa bisyo at iligal na droga. Isa pa ay hindi rin alam ni Elvira na mambabarang ang kanyang nanay. Paniwalaan mo ako. Nakita ko talaga. Tinulungan ako ng anak natin na makita. Nahabag na lang si Elvira pagkakita sa kinakasama na umiiyak sa sakit at parabang nagmamakaawa. Nang muling sumuka si Bernie ay purong bangaw na talaga ang lumabas at eksakto na nagliparan nito palabas ng kanilang bahay. Naintatakutan naman ang husto ang lalaki dahil sa pangyayaring yon, kaya nagsumiksik na lang siya sa isang sulok. Habang naghihintay na lang ng kung anong mangyayari sa kanya. Ilang saglit pa'y mas lalong lumala ang kanyang pangangati. Hanggang sa ang mga pantal sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ay mas lalong nag-alsahan. Napatingin na lang din sa kanya si Elvira. Dahil ito ang unang pagkakataon ng babae na makasaksi ng ganon. Elvira, pakiusapan mo naman ang nanay mo. Itigil na niya to, please. Parang awa niya na. Natulala lang ang babae habang nakatingin sa nangyayaring kababalaghan at paghihirap ni Bernie. Hanggang sa mangyari na nga ang ikagigimbal nilang dalawa. Matapos umalsa ang mga namumulang pantal, ay bigla na lang itong isa-isang nagputukan. Mula roon ay lumabas ang mga maliliit na mga gagambang naglalabas ng mga sapot at hindi kaaya-ayang amoy na nakakasulasok. Halos manghina sa takot si Bernie matapos mapalibutan ng mga gagamba. Naligo rin siya halos sa dugo kaya hindi na niya alam ang gagawin ng mga sandaling yon. Niyakap na lang niya ang sarili sapagkat alam na niya ang kahahantungan ng ganoong pangyayari. Habang nakatingin siya kay Elvira na natutulala lang din sa pagkagimbal ay hindi maiwasan ni Bernie na maalala ang masaya nilang pinagsamahan nito. Ang mga araw na kasama ang kaisa-isa nilang anak at ang mga pangako nila sa isa't isa na winasak ng trahedya. Bigla na lang napaluha si Bernie matapos maalala mga yon. Hindi rin kasi niya sukat akalain na hahantong ang lahat sa ganito. Nung mga oras na yon ay sa kanya lang naisip na siya rin pala mismo ang sumira sa maganda nilang pinagsamahan ni Elvira. Elvira, sorry sa lahat ng mga ginawa ko. Nawala na si Elbern pero hinayaan ko rin na mawala ka. Sorry. Sorry talaga. Pagkarinig naman noon ni Elvira ay para siyang natauhan. Doon niya lang napagtanto ang kalagayan ni Bernie kaya dali-dali niya itong nilapitan at niyakap ng husto. Sabi ko naman sa iyo hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita. Nataranta ang babae pagkakita sa asawa niyang tila nahihirapan na ng husto. Dapat lang to sa akin.
Hindi na naituloy pa ni Bernie ang binibigkas sapagkat nagdilim na ang kanyang paningin sa sobrang sakit na nararamdaman. Pagmulat niya ay hindi na siya pamilyar kung saang lugar sila. Doon niya lang din nalaman na 3 araw na siyang tulog dahil ginamot siya ni Aling Anadja. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, ay umiiyak na humingi ng paumanhin si Bernie sa kanyang biyenan dahil sa pagiging bastos niyang manugang. Kalaunan ay nagtuloy-tuloy pa rin ang pagsasama nila ni Elvira. Simula rin noon ay unti-unti na talagang tinalikuran ni Bernie ang masamang gawain. Lumipat sila ng bahay para makapagsimulang muli ng bagong buhay. Makalipas ng 1 taon, ay nanganak si Elvira na ang pinangalanan nilang Elbern II. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking